Good day Kuya Black, napakinggan ko po yung mga stories mo and I want also to share mine. Nauuso at nagsisilitawan po ngayong ang mga iba't ibang online casino sa social media and sad to say na isa din po ako sa mga na-addict sa paglalaro nito, lalong-lalo na po sa larong scatter. I have a work na po and imbes na ipunin ko yung mga sobrang pera ko, ay napangsusugal ko po ito for your information lang po. Pero yung mga extra na pera ko lang po ang ginagastos ko sa paglalaro nito. Pero I consider myself na addict dahil halos araw-araw ko na po ito nilalaro. And natigil po ito nang nangyari sa akin ang nakakatakot na encounter habang naglalaro neto. Nangyari ito ngayong taon lang sa pag-scroll ko sa mga social media. Ay napansin ko na napakadaming mga streamer at mga video na patungkol sa pagkapanalo nila sa mga online casino. At napaisip ako na, paano kaya kung tumaya din ako at subukan ko itong laruin? Nung umpisa ay libangan ko lang to at sinubuk-subukan ko lang tumaya at nananalo naman ako. Kaya ang dating libangan lang ay naging bisyo na at nakasanayan ng araw-araw na tumaya na sa pagbabaka sakaling manalo ulit. Sabi nga nila na ang lahat daw ng mga sugal ay mas madami ang talo kaysa panalo dahil kapag nanalo ka ay hindi ka natitigil at susugal ka ng susugal hanggang sa maubos na ang pera mo. Pero iba ako, natigil ko ito nang nangyari sa akin ang kababalaghang ito. Pagkadating ko galing sa office ay gumawa muna ako ng mga gawain sa bahay. Pagkatapos ay nagpa-cash in ako sa tindahan upang may pangsugal ako online. Pagdating ko sa tindahan ay nakita ko yung matalik kong kaibigan. At sakto naman ay tatambay muna raw siya sa tindahan, kaya ako naman ay napatambay na din. At habang nagkwekwentuhan kami ay nabanggit ko sa kanya ang patungkol sa online casino na ito. Nung una ay sinasabi niyang scam lang daw ito at hindi ko daw mailalabas ang mga napanalunan ko. Kung kaya't naglaro ako sa harap niya at buti na lang at nanalo. At doon ay pinakita ko sa kanya na makakapag-withdraw ako ng pera dito. Manghang-manghanga siya ng mga oras na yon at sabi sa akin na maghati daw kami. Kumbaga ay bibigyan niya ako ng pera para ako na raw ang maglalaro at sa mapapanalunan ay maghahati na lang kami. Nung mga oras na yon ay gabi na, kaya sinabi ko sa kanya na bukas na lang kami mag-online casino, kaya itabi na lang muna niya yung pera niya. Pagdating ko sa bahay ay para bang iba na yung pakiramdam ko, para bang bigla akong nanghina at gusto ko nang matulog. Kaya't pagkatapos ko kumain ay natulog na ako. Sa aking pagtulog ay nanaginip ako. Sa sobrang pagka-addict ko sa larong scatter ay pati na rin sa panaginip ay naglalaro na ako noon. Naalala ko yung iba sa mga detalye ng panaginip ko at ito yung nangyari doon. Gabi daw yon at lumabas ako ng bahay at nakita ko yung kaibigan ko na sinasabi ko kanina. Kung kaya't tinawag ko daw ito at niyaya sa bahay. Ngunit laking pagtataka ko kung bakit lumapit lang siya ngunit hindi siya nagsasalita. Kumbaga ay nanonood lang siya sa tabi ko habang naglalaro ako ng scatter. Sa aking panaginip ay lumabas ang napakadaming multiplier sa laro at nanalo daw ako ng napakalaki. Ang saya-saya ko raw ng mga oras na yon, ngunit nung pagtingin ko raw sa tabi ko, ay wala na yung kaibigan ko, kaya bigla akong nagulat at nung akma ko raw na titignan ang likod ko papasok sana sa bahay, ay bumulaga sa akin yung kaibigan ko at bigla niya akong sinakal. Sa sobrang takot ko sa panaginip ko, ay nagising ako at napansin ko na sobrang pawis na pawis ako. Hindi ba ang paniniwala ng mga ibang tao na kapag nanaginip ka daw ng patungkol sa mga sugal at nanalo ka doon, ay maaring sign daw ito na mananalo ka din sa totoong buhay? Kaya't pagtapos ng trabaho ko ay dumiretso na ako sa tindahan para magpa-cash in at pinaliwala yung isang parte ng panaginip ko, which is yung kaibigan ko na sinakala ko. Pagdating ko sa tindahan ay nakita ko ulit yung kaibigan ko na yon na nandoon din sa panaginip ko, kung kaya't bigla akong kinabahan. Ngunit nang nakita ko ito at binati ako habang nakangiti ay nawala yung kaba ko. Sabi niya sa akin na, "Pre, makikisabay ako ng taya sa'yo." Kaya't ako naman ay hindi na tumanggi at kinuha yung binibigay niyang pera para ipangtaya. Bago ako tumaya ay nagpaalam muna ako sa kanya na magkikita na lang kami ulit dito sa tindahan pagtapos ng 2 oras kasi ibababa ko pa ang mga gamit ko sa bahay at kakain, at pumayag naman siya. Paglipas ng 2 oras ay bumalik na ako sa tindahan at sakto naman na andun na din yung kaibigan ko. Inabot na kami ng mga 12:00 ng gabi noon habang nagsusugal. Ngunit pagkalipas ng madaming pagtataya, ay natalo lahat ng pera naming dalawa na ipinasok namin sa laro. Malaking pera din iyon kung kaya di maiwasan na malugmok. Nagulat ako nang nagalit yung kaibigan ko dahil malas daw ako at nag-walkout na lang bigla at umuwi na sa bahay. Ako naman ay sa sobrang gustong mabawi ang lahat ng natalo,
ay nagpa-cash in ulit ako at nagbakasakali. Pagkatapos akong i-cash in ng tindera, ay nagsara na din yung tindahan kung kaya't ako na lang ang natira sa labas. Makalipas ang ilang minuto ng paglalaro, ay nagulat ako nang biglang bumalik yung kaibigan ko, kung kaya't tinawag ko siya at pinaupo ulit sa tabi ko. Habang ako ay naglalaro, kinakausap ko siya at humihingi ako ng tawad dahil natalo kami sa sugal kanina, pero napakadami ko nang sinabi na ngunit hindi pa rin siya nagsasalita at pansin ko sa pagtingin ko sa kanya ay hindi din siya nanonood sa nilalaro ko. At para bang nakatitig lang siya ng diretso sa dilim at nag-iisip ng malalim. Nagtataka ako ng mga oras na iyon, ngunit pinagpatuloy ko na lang ang paglalaro at sa kalagitnaan ng paglalaro ko ay naalala ko yung panaginip ko nung gabi kung kaya't binaling ko ulit ang tingin ko sa kaibigan ko sa aking tabi. Ngunit nang pagtingin ko ay wala na akong kasama sa labas. Hinahanap ko siya sa kaliwa at kanan ko at baka pinagloloko lang ako ngunit wala siya doon. Kinakabahan na ako sa oras na yon at kung ano-ano na ang naiisip ko. Tumayo na ako sa kinauupuan ko at takma na akong tatakbo papunta sa bahay. Ngunit bigla akong napatigil dahil sa hindi kalayuan sa may puno ay nakita ko yung kaibigan ko andon at nakatitig sa akin na parang bang naninilisik ang mga mata. At ewan ko ba pero sa eksaktong pagtingin ko sa kaibigan ko na nasa puno, ay biglang tumunog ang cellphone ko at nagpakita ang message ng kaibigan ko na yon. At ang sabi, ay, pasensya na pare kasi nagalit ako sa'yo kanina. Bawi na lang tayo sa susunod at pasensya na rin kung iniwan kita dyan mag-isa. Nagtataka na ako na may halong takot dahil paano siya nakapag-chat sa akin, andito lang siya sa puno at nagkakatitigan lang kami at wala naman siyang hawak ng cellphone. Kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay at pagdating ko sa bahay ay video call ko yung kaibigan ko na yon at itinanong ko kung bumalik ba siya sa tindahan at tumambay sa puno. Ngunit sabi niya ay hindi na daw siya bumalik at kanina pa raw siyang nasa bahay nila at nag-aalaga ng kanyang anak at kitang-kita ko rin sa video call na nasa bahay nga nila siya at karga-karga niya ang anak niya. Hindi ko na ikwento sa kanya yung nangyari sa akin na yon. Kung kaya't papasok na sana ako sa kwarto ko at bubuksan na sana ang ilaw, ngunit bago ko pa mabuksan ang ilaw, ay nakita ko sa gilid ng kama ko. Ay nandoon yung kaibigan ko. Kung ano ang suot niya sa nakita ko sa puno ay ganun din ang suot niya sa kwarto. Sa sobrang gulat ko, ay napasigaw at napamura ako kung kaya't agad-agad ko nang binuksan ang ilaw. Ngunit nang pagbukas ng ilaw, ay wala siya sa gilid ng kama. Sa sobrang takot ko ng mga oras na yon ay hindi ako makatulog. Kung kaya't nanood muna ako ng mga video sa YouTube ngunit paglipas ng ilang minuto, nang ibababa ko na sana ang cellphone ko dahil matutulog na ako ay nakita ko na naman yung kaibigan ko sa tapat ng aking paa na naninilisik at pulang-pula ang mata. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at inilawan siya, ngunit bigla naman siyang nawala. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit hanggang sa nakatulog ako. Ngunit sa pagtulog ko ay binangungot ako at sa panaginip ko ay sobrang galit sa akin nung kaibigan ko. At akma na niya akong sasakalin ulit, ngunit bigla akong nagising sa pagkakatulog. Kinabukasan ay pumunta ako sa kaibigan ko at humingi ng pasensya sa pagkatalo namin sa sugal. At ikwinento ko na rin sa kanya yung mga nangyari sa akin at ang sabi naman niya, ay baka yun daw yung double ganger niya na nakikita rin minsan ng mga kamag-anak niya at baka hindi daw niya nagustuhan na naimpluwensyahan ko siya na magsugal. Kaya't simula noon Kuya Black ay itinigil ko na ang pagsusugal. Gusto ko rin mag-iwan ng aral sa lahat ng mga nagsusugal at nagbabalak na magsugal sa mga online casino. Na itigil niyo na iyan at huwag niyo nang subukan dahil walang maidudulot na maganda sa ating buhay yan. Salamat po. You can write your scary stories in the comment section and let's talk about it. Thank you for watching.